Hello sa lahat. So ayan, ito pala yung trabaho ko dito. So andito na ako sa Croatia sa bansang Europa. So hindi pala siya madali, no? Pag andito ka na. So marami tayong adjustment sa trabaho at saka sa mga tao. So dito tayo nahirapan sa language barrier po tayo kasi yung mga tao dito hindi po marunong mag-English, yung iba marunong, yung iba hindi. So yung mga katrabaho ko po ay hindi po sila marunong mag-English. So yan yung yan yung pinakamahirap sa akin kasi nga nasa training pa po tayo tapos hindi marunong, so kaya laban lang tayo. Yung trabaho okay lang kasi sanay tayo sa trabaho. So ito yung kasama ko, babae siya, taga Bosnia daw to. So hindi siya marunong. Pero mabait naman sila. Pero yung puan lang po is hindi kami magkakaintindihan. So kailangan nangangapa po ako kasi diba nasa training stage tayo. So dapat marunong mag-English, pero okay lang yan. Mabait naman yung mga tao sa paligid. Yan siya, si Juan, taga Bosnia. Nakita niya ako na nagbibideo, pero okay lang, okay na, mabait naman sila. Pero yung Juan lang po is mag-adjust tayo sa lingwahe. Hindi na ako mag-inarte kasi babae nga to sila. May kasama din akong matanda na 55. Hala, nagtatrabaho pa siya, grabe. Hindi rin siya marunong mag-English. Taga Croatia ata yun siya. Kaya saludo ako sa kanya kasi kahit matanda na siya, nagtatrabaho pa rin. Parang senior citizen na siya. 55 years old na, nagtatrabaho pa rin. Babae yun siya, si nanay. Tapos yun, 3 babae sila. So saludo tayo sa mga babae dahil kinaya nila yung mga trabaho na mabibigat din siya. Hindi siya madali para sa akin pero nagawa nila. So ito pala yung dito, lugar nila. Ito yung dinadaanan ko kasi walking distance yung papuntang trabaho namin. Mga 10 to 15 minutes po yung lakad. So may shortcut siya. So masasanay tayo dito sa lakaran kasi dito parang mga bundok siya ba, yung parang buntot siya. Ayan oh. Hindi siya madaling mapasok ng mga sasakyan. So okay lang naman siya kasi malapit lang siya from accommodation hanggang sa hotel. So ito yung mga kuan nila dito, daanan, ito yung mga bahay. So mahangin pala ngayon dito kasi magtaglamig na soon sa Croatia. Sa Dubrovnik pala ako na-assign. So ito yung parang tourist spot din ng Croatia po. So para siyang mga Surigao or Palawan kasi makuan din sila dito sa dagat. Masagana sila sa dagat. Ito yung nila mga tourist destination ng Croatia. Isa rin siya sa pinakamaganda yung Dubrovnik kasi dito yun ginanap yung Game of Thrones dito. So dito sa akin is hanggang mag-close lang po yung hotel kasi sa magtaglamig na nga wala na po yung mga tourist dito, pero okay lang. At least makakaipon ako ng unti bago ako dadalhin ng aking agency sa city kasi nasa province ako dito na-assign. So ayan yung kuan. Pero okay lang tayo kasi may trabaho. Thankful pa rin tayo kasi may trabaho tayo agad-agad. Yung iba nga walang trabaho, diba? So pasalamat pa rin tayo kasi may trabaho at may kita tayo, diba? Sa status ko is hindi naman po ako nagsisi sa iniwan kong trabaho kasi alam ko namang mababa talaga yung sahod ko doon.
So dito worth it naman, worth it yung sahod ko kasi parang times 2 siya sa sahod ko sa Qatar. Okay lang yun yung sugal ko na pagpunta dito. Kaya hindi ako nagsisi kasi sa sahod ako bumabase, tapos gusto ko ng bagong new environment. So ito na yon yung pinapangarap ko. Charis. So yung pagpunta ko pala dito is hindi siya madali. So expect na po yung adjustment sa trabaho, sa work, at saka sa environment. Pero okay lang, at least makakasahod ako ng the times 2 sa sahod ko sa Qatar. So andito ako sa work ko. Ayan pala yung trabaho ko. So nasa kuan tayo, tagahugas po tayo, dishwasher, pero okay lang yan, at least kapantay ko yung mga manager. Sobra pa nga ng manager na sahod. So laban lang tayo kahit anumang pagsubok, laban, kasi hindi tayo mag-ART o mag-NRT pag andito na tayo. Kahit ano ng trabaho dito gawin natin kasi andito tayo para kumita. So magre-reveal tayo ng sahod natin soon. So abangan kung magkano talaga yung nasahod ko sa first. So bago pa lang ako dito, mga next month pa ako sa sahod. So magre-reveal tayo kung magkano. Hayaan nyo na para malaman nyo kung worth it ba yung pag-alis ko sa Qatar papunta dito. Pero para sa akin is worth it siya kasi yung na-sign ko na contract is sobra pa sa times 2 yung sasahurin ko dito. Kaya okay lang sa akin. Kaya thankful pa rin tayo na may trabaho tayo na datnan dito. Kasi maraming mga taong nag-apply dito na wala pang trabaho. So be thankful always sa mga blessing na dumarating kasi bihira lang po. Yung iba, yung kabatch ko, wala pa silang trabaho hanggang ngayon. So dumating kami dito ng 24. So ano na ngayon, 6 na ata. So matagal-tagal na silang natingga. So ako 1 week lang tapos kinuha na ako. So okay na yun, at least hindi tayo mahirapan sa mga kuan natin, sa need sa araw-araw, sa kain. So parang ganun kasi may free naman na meal sa pagpapasok tayo. Pag mag cross country ka, so first mong alamin is yung kuan mo, yung sahod, kung worth it ba na lilipat ka dito sa bago mong trabaho. Pero pag yung sa akin kasi yung case is mababa talaga yung sahod namin. Tapos nung pag apply namin, alam ko na yung sahod doon. Tapos pagdating ko dito, iba na naman yung contract, nasa contract ko. So okay na yun. Mas malaki yung nasa contract ko dito kaysa nung nag-apply ako doon sa consultant sa Qatar. So tumaas siya. So tips ko lang, so sa mga i-consider mo na sumugal dito bago ka pumunta is yung trabaho. Kaya mo ba? So tapos yung sahod mo okay ba? Dapat yung ikuan mo sa sahod mo ngayon kung dito mas malaki or mababa yung bigayan. So dapat ikuan mo yun, pag-isipan mo bago ka magdesisyon na pumunta dito. Kasi iba-iba yung situation po sa sahod or sa trabaho. Kasi may kakuan ako dito, may kabatch ako na babae, si madam. Yung trabaho niya is nasa kuan daw siya. Nasa Dubai siya, airport, pero yung parang pagdating niya dito, parang nagsisi siya ba. Yung parang, iwan ko kung sa sahod pa or sa trabaho. So marami ka talagang i-consider yung kagaya kay madam kasi nagtrabaho daw siya sa airport. So it means malaki-laki na yung sahod niya. So kung malaki naman yung sahod mo sa offer mo sa pag-apply mo pa lang, so pwede ka nang mag-back out, diba? Kasi parang same lang naman siya kung sasahurin mo dito or doon sa luma mong pinagtrabahuan.
Pero kung gusto mo naman sugal kasi gusto mo mag-apply sa Italy, sa mga bansang Europe kasi Schengen country na po dito ang Croatia. So pwede ka pong gawin mong stepping stone to papuntang Italy, mga London, parang ganun kasi pwede ka dito magbakasyon at mag-apply ka doon kung may kakilala ka. So yan yung ginagawa ng iba, kasi ginagawa nila tong stepping stone para pumunta doon. So nasa iyo na yon, yung decision mo is sa iyo po yung decision. Dapat buo yung loob mo para hindi ka magsisi at wala kang sisisihin na tao. So buhay mo yan, ikaw yung magdesisyon kung ano yung gagawin mo kasi balang araw baka maraming mga factors na pagdating mo dito, iba-iba po yung realidad na pupuntahan mo. So yun lang yung